Welcome back sa aking channel. Talagang nasasabik akong ibahagi sa iyo ngayon ang isang malalim na paksa na humubog sa takbo ng kasaysayan para sa mga Hudyo. Narinig mo na ba ang propesiya ni Propeta Samuel? Ngayon, aalamin natin ng malalim ang inihula ni Samuel at ang mga dahilan sa likod ng mga kahihinatnan na nangyari sa mga Hudyo. Magsimula tayo sa simula. Si Samuel ay isang pangunahing tauhan sa lumang tipan na kilala sa kanyang tungkulin bilang propeta, hukom, at pinuno ng mga Israelita. Siya ay isang mahalagang susi sa pagitan ng panahon ng mga hukom at ang pagtatatag ng isang monarkiya sa Israel. Ang kanyang pangalan ay literal na nangangahulugang narinig ng Diyos at mahalaga iyon. Si Samuel ay isang taong madasalin, may malalim na kaugnayan sa Diyos at naghatid siya ng mahahalagang mensahe sa mga tao. Ngunit alam mo ba na pinili ni Samuel ang unang hari ng Israel, si Saul? At nang maglaon, hinirang din niya si David, isang tao na ayon sa sariling puso ng Diyos. Ang kanyang buhay ay malalim na nakaugnay sa landas ng bansa at sa pamamagitan niya, ang Diyos ay nagpahayag ng malalim na katotohanan tungkol sa pagsunod, pamumuno at pananampalataya. Ang propeta na si Samuel ay nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan ng mga Israelita, partikular sa paglipat nila mula sa isang teokratikong pamahalaan patungo sa isang monarkiya. Narito ang ilang mahahalagang propesiya ni Samuel at ang mga dahilan kung bakit pinarusahan ng Diyos ang mga Israelita. Sa panahon ng paghahari ng mga hukom, nagkaroon ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan sa Israel. Hinanap ng mga Israelita ang Diyos para sa patnubay at hiniling nila kay Samuel na pumili ng hari para sa kanila. Pinili ni Samuel si Saul, isang matangkad at malakas na lalaki bilang unang hari ng Israel. Bagamat pinili ni Samuel si Saul, hindi siya sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Nag-aalay siya ng mga handog na hindi niya dapat inialay at hindi niya pinatay ang lahat ng mga kaaway ng Israel gaya ng iniutos ng Diyos. Nang hindi sumunod si Saul sa Diyos, pinili ni Samuel si David bilang susunod na hari ng Israel. Si David ay isang pastol na kilala sa kanyang katapatan, kabaitan at tapang. Bago mamatay si Samuel, binigyan niya ng babala si Saul tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang pagsuway sa Diyos. Sinabi niya na ang kaharian ni Saul ay mawawala sa kanya at ibibigay sa ibang tao. Ang pagsuway ni Saul sa Diyos ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang kaharian. Ang kanyang mga anak ay namatay sa labanan at siya ay namatay rin sa labanan laban sa mga Philistines. Ang mga Israelita ay nagdusa dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos. Nagkaroon ng mga digmaan, gutom at iba pang mga paghihirap. Ang pagsuway ng mga Israelita sa Diyos ay nagresulta sa pagkakahati ng kanilang bansa. Ang Israel ay nahati sa dalawang kaharian. Ang kaharian ng Israel sa hilaga at ang kaharian ng Huda sa timog. Ang propesya ni Samuel ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ang mga Israelita ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway at ang kanilang bansa ay nagdusa bilang resulta. Ang aral ng propesya ni Samuel ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong manatiling tapat sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang propesya ni Samuel ay matatagpuan sa mga aklat ng 1 Samuel at 2 Samuel sa Biblia. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa buhay ni Samuel, Saul at David. Ang mga aklat na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kasaysayan ng mga Israelita at ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang mga propesiya ni Samuel ay naglalaman ng mahahalagang aral para sa mga tao, kapwa noon at ngayon. Ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ang pangunahing tema ng propesiya ni Samuel ay ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ang pagsuway ni Saul, ang unang hari ng Israel, ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang kaharian at ang paghihirap ng mga Israelita. Ipinapakita nito na ang pagsunod sa Diyos ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang pangangailangan para sa kaligayahan at kaunlaran. Ang propesiya ni Samuel ay nagpapakita rin ng kapangyarihan ng Diyos na pumili ng mga pinuno. Bagamat hinanap ng mga Israelita ang Diyos para sa isang hari, si Samuel ang pinili ng Diyos
na pumili ng kanilang pinuno. Ang pagpili ni Samuel kay David bilang susunod na hari ay nagpapakita na ang Diyos ay may sariling plano at layunin para sa kanyang mga tao. Ang propesiya ni Samuel ay nagpapaalala rin sa atin ng kahalagahan ng katapatan. Si David, na napili bilang susunod na hari, ay kilala sa kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang bayan. Ang kanyang katapatan ay nagsilbing inspirasyon para sa mga tao at nagpakita ng halimbawa ng isang tunay na pinuno. Ang propesiya ni Samuel ay naglalaman din ng mga babala mula sa Diyos. Bago mamatay si Samuel, binigyan niya ng babala si Saul tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang pagsuway. Ang mga babalang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagmamalasakit sa kanyang mga tao at nais niyang gabayan sila sa tamang landas. Sa kabila ng mga paghihirap na naranasan ng mga Israelita, ang propesiya ni Samuel ay nagbibigay ng pag-asa. Ang pagpili ni David bilang hari ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan sa kanyang mga tao. Ang kanyang mga propesya ay nagbibigay ng pag-asa na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay laging naroon upang gabayan at tulungan ang kanyang mga anak. Sa kabuuan, ang mga propesiya ni Samuel ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan na pumili ng mga pinuno, ang kahalagahan ng katapatan, ang kanyang mga babala, at ang kanyang walang hanggang pag-ibig at pag-asa. Ang mga aral na ito ay may kaugnayan pa rin sa atin ngayon at nagbibigay ng patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.